Okay guys, sagutin natin tong question ni Logan. 143, ma'am, ano pong pwedeng pag-applyan dyan? Gusto ko na din i-give up yung service ko at sa ibang bansa na magtrabaho. Unang-una sa lahat, Logan, huwag mong iiwan yung sigurado para sa bagay na hindi sigurado. Okay? So, ang pagpunta sa Canada ay hindi madali. Mahabang proseso. Okay? 2 to 3 years ang hihintayin mo kung nag-apply ka ng express entry or yung mabilisang pagpunta dito through your profession. Pag mga work permit naman, you have to apply through job bank or other job websites para isupport ka ng employer at makapagtrabaho ng legal dito. So, lahat yun hindi madali. So, pangalawang tanong mo, hindi pala pangalawa ko. Isa sa pa sa tanong mo kung anong pwedeng applyan, kung sinasabi mo na ikaw ay criminology graduate sa Philippines at rehistradong police, rehistradong criminologist. Unang-una sa lahat, hindi ko sure kung mare-recognize yung education mo from the Philippines dito kasi magkaiba yung constitution, magkaiba yung mga batas. Okay? That's number one. So most probably, kung gusto mo maging police dito, mag-aaral ka ulit or magta-training ka ulit. I'm not so sure. Pero yung mga possible mong pwedeng pag-applyan, security officer. Based on what I have read sa job bank, wala naman dong requirement ng mga training. Pero may nagsabi nung sa post ko nung dati, nung nakaraan, na kailangan daw ng training at license or certification para maging security officer dito. So, yun ang hindi ko sure. Pero if nag-open ng job position ang isang employer through the job bank, ibig sabihin, isusupport ka nila bilang temporary foreign worker kung paano ka maging legal na security officer dito. Probably, they will send you to training, di ko alam. Pero yon, if hindi ka naman criminologist, like medical professional, pasok ka sa banga dito. Kasi, yun yung pathway ko. Kasi nurse nga ako. So, kaya ako naging permanent resident dito ay dahil nurse ako at nag-apply ako through express entry. Pero hindi madali. You have to wait for years bago nila ma-approve yung application mo at makalapag ka dito ng permanenteng residente. So you have to decide, you have to study the rules and regulations, the policies, paiba-iba per year. So pumunta ka sa canada.ca or IRCC website, official website, para aralin mo kung yung profession na meron ka ngayon, ano ang gagawin mo para maging ma-recognize ka dito at makapunta ka dito, ma-invite ka nila at maging permanenteng residente ng Canada. Okay? Pero uulitin ko ulit, huwag kang pupunta dito kung hindi pa sigurado yung lalapagan mo. Okay? Siguraduhin mo muna. Okay? And what I could say, makukuha mo yon ng medyo mas mabilis kung express entry yung aayusin mo or pag-a-applyan mo. And again, depende yun kung anong profession mo. Basta, makikita mo, very organized ang Canada. Nasa IRCC website, lahat ng kailangan mo, step by step, ano yung kailangan nilang requirements, kung ito bang professional to ay kailangan ng lisensya para makapagtrabaho dito o hindi. Kailangan lang ba ng experience? Pero one thing's for sure, tataas yung score mo sa express entry para maging permanent resident dito sa pamamagitan ng experience. Okay? Experience, license, education. Tulad ng sinabi ko ulit, pag criminology graduate ka, hindi ko sure kung mare-recognize yan dito. Pero meron silang um, evaluation institution, yung World, basta yun, na sila yung mag-evaluate nung education mo kung ano ba, kapantay ba ng education dito or you have to do bridging program. Kasi yung nursing dito, usually talaga may bridging program. Pero nagkakaroon ng mga temporary policy, kaya nagkakaroon ng chance na parang i-challenge mo lang, mag-board exam ka lang, tapos magiging nurse ka na. Hindi ko sure para sa mga criminologist or kasi parang ibang training din dito and haba ng education. So, yun ang hindi ko sure. Pero yun, security officers, mostly, kung nakikita ko sa Job Bank Canada, you have to check on that.
Yun lang, uulitin ko agad, paulit-ulit to. Huwag mong iiwanan yung sigurado sa hindi sigurado. Okay? Hindi pag-ibig to. Hindi pag-ibig tong pinag-uusapan natin. Pero, same din naman. Kung ikaw ay palis na sa Pilipinas, gusto mong mag-Canada, pero hindi mo pa naiaasikaso yung mga papeles mo at hindi ka pa na-approve para maging permanenteng residente or valid worker sa Canada, wag mong iiwanan yung profession mo. Kasi yan, permanente yan, kumikita ka dyan, hindi ka naman aalis dyan unless magkakaso ka or ikaw mismo yung umalis. Kikita ka palagi. Okay? So, kung gusto mo mag-ibang bansa, kailangan mong aralin kung anong dapat gawin. Kung hindi mo gustong aralin sa sarili mo, pwede kang kumuha ng mga agent or agency para tulungan ka na makapag-apply dito. Para maaral mo kung anong dapat mong gawin. Okay? Gusto kong ituro sa inyo kung paano, pero hindi na ma-applicable sa inyo yung way na yung mga ginawa ko para sa sarili ko. Kasi nga, I'm a nurse. Pero sa mga nurse, I can tell kung ano yung ginawa ko. Pero like what I've said, may mga temporary policy at yun yung ginamit ko. Which is yung policy na yun, wala na siya ngayon. Hindi na siya valid ngayon. So, close na siya ngayon. So, yun. I hope you learned something from this, from me. Hindi ko alam kung nasagot ko ng ayos yan, pero mukhang nasagot ko naman. Huwag kang aalis kung hindi sigurado. Okay? Diyan ka muna sa sigurado habang pinaprocess mo yung pagkakanada mo. At kapag nagkaroon na ng result, doon ka magpaalam. Legally, huwag kang mag-awol. Mag-resign ka. Kasi yung peace of mind na napupunta ka sa isang bansa na wala kang iniisip na baka magkakaso ka sa Pilipinas or whatsoever. So, makakamtan mo lang yon, ma-achieve mo yon kung ikaw ay magre-resign. Okay? Pero hindi ko naman din kina-question yung decisions ng mga nag-awol kasi I think nandito rin naman yung karamihan sa kanila. Kasi kapag nag-apply ka sa Canada, they will do investigations. Tatawag sila sa mga previous employer mo at medyo nakakakaba yun kung hindi ka, kumbaga, hindi mo dinaan sa tamang proseso. Hindi katulad kapag dinaan mo sa tamang proseso, makakatulog ka sa gabi na yung investigation or yung background investigation sa'yo ng Government of Canada ay magiging okay. Kasi lahat ay inilagay mo rin sa tama. Okay? Yun lang, guys. Thank you for watching this. Bye-bye!